Ang maganda po rito, mga anak ng Diyos, kapag ka po tayo, ay pagka binabasa ko to, iba rin ang dating sa akin ito. Kapag ka napiplease mo ang Panginoon sa iyong pinansyal, it's like God will intervene in your financial life. He will intervene. I mean, God will get into the picture. Kapag ka ikaw'y namumroblema, kapag ka ikaw ay nangangailangan, ang Panginoon ay makikialam sa buhay mo. Sapagkat malinaw pong sabi niya rito, to the one who pleases Him, He will provide. He will give. Okay? May provision ng Panginoon. I mean, sabi niya ganun, bibigyan kita ng kaligayahan. Paano ka maliligaya? Kung ikaw ay may problema, kunyari sa financial, paano ka magiging happy? Ay di ba kapag ka pinrovide ng Diyos, ang pangangailangan mo magiging happy ka. Tama? Okay? May mga tao po ba nakikinig ngayon? Okay, parang ang tingin ko sa inyo ay parang unpopular din ang giving sa inyo. Okay? Now, gusto kong intindihin natin 'to mga kapatid ko. Okay? Next month, pagkatapos ng ating anniversary, ang church natin sa Gunma ay lilipat na sa 2-story building. Ilang araw po ako, kahapon po maghapon ako sa church na pinagagawa natin, and I will tell you, that's one of the most beautiful church dito sa Japan. Okay? Inayos po namin yung flooring po parang balat. Okay? Yung flooring din po ng stage. Hindi po ako kaya next month po, pagkatapos ng anniversary natin, you can visit sapagkat yun ang kauna-unahan pong worship service natin sa church natin doon. And I will tell you the reason why ganun na nangyari because ang mga kapatid nyo sa Gunma, they really know how to give to God. Binayaran po natin yung building na yon, hindi po natin ni-loan. Binayaran po natin yon ng cash. Wow. Okay? So, dito po, alam po ninyo, kung gusto niyo, magugulat kayo, yung mga kapatid natin doon, hindi kasi lalaki ng mga kinikita ng mga nandito sa bandang medyo urbanized area dahil alam po ninyo, ano yun Akaisya po doon, mga maliliit na kita nila doon dahil mga purong probinsya po doon Okay? Pero tandaan po natin mga kapatid ko, alam ng mga tao kung paano i-bless ang Diyos. Kaya ang Diyos, binibless po sila mabuti. God is pouring blessings sa buhay nila. Magugulat po kayo mga kapatid. Okay? Ang misis ko, Sister Lloyd, yung alam po niya. Okay? Minsan sila mismo, mga miyembro, nagtataka sila kung saan talaga, kung paano God is providing them money through overtime, through bonuses. Wow! Galing ng Diyos, Hallelujah! Kaya lang, ang problema, okay, kinakailangan natin tayo, mga anak ng Diyos, ay matuto mag-step up. Okay? Step forward sa ating buhay. Maintindihan mo that God is your provider. It is not your job, it is not somebody else, but it is God. It is not you. Sapagkat kinakailangan lang natin makawala dito. Ang second, gusto kong makita natin dito na kung matututo ka magbigay sa Panginoon, wow, maniwala ka sa hindi, ang Diyos pagpapalain ka. Ang mabigat nga ito, sabi sa Proverbs 19:17, tingnan po ninyo. If you help the poor, now yung poor po rito mga kapatid, hindi lang yung basta mahirap, okay? Yung poor po rito ay maaaring taong nangangailangan or sa church, alam po ninyo, pagka church nangangailangan, alam natin, may pinagagamitin ng church. If you help, sabi ng salita ng Diyos, you are lending to the Lord. Ibig sabihin dito, kapag ikaw ay talagang nagbigay, nagkakautang sa iyo ang Diyos. Nagpapahiram ka kay Lord. Kaya tingnan po ninyo ang answer ng Diyos dito. Sabi niya ganun, He will repay you. The moment na ikaw ay nagbigay sa Panginoon, sabi ng Diyos, nagkakautang ako na nagkakautang sa iyo. Pero huwag ka mag-alala, sapagkat sabi ng Diyos, babayaran kita. Salamat na lang si Lord ay hindi tao. Dahil kapag ang tao na nangutang sa iyo, nakakalimutan niya. Nagkaka-amnesia, ay kailan ba tayo nagkaroon ng utangan? Kailan ba tayo nagkausap?
Okay? Pero sabi ng Panginoon, okay, pagka ikaw ay gumawa ng bagay, nagbigay, tumulong, sabi ng salita ng Diyos, you're lending to me. And don't you worry, I will repay you. Tulungan kita, pagpapalain kita. No, tatanungin mo sa akin, paano ko i-repay mo, Panginoon? Magbabagsak ka ba ng yen mula sa langit papunta sa bahay ko o sa harapan ko? Well, maraming paraan para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. I mean, the fact na ikaw ay nandito sa Japan at nakakakain ka ng mga gusto mo. I mean, pwede mo na sabihin na, God, thank you, I'm happy. Okay? Dinagdagan ka ng sweldo kahit ni Julian lang yan. Sa iyong per ora. Wow, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Because God is now repaying you. Naglalakad ka, pumunta ka sa mall, yung bagay na gustong-gusto mong bilhin, biglang naging 50%, nabili mo tuloy. God is repaying you. Hello, nandyan ba kayo? Amen. Minsan hindi natin nakikita yun, parang akala lang natin, remind ko to, pero no! God is doing something kasi the fact na meron kang pambili, kaya lang sakto lang yun, mabibili mo lang yun kung 50%. I mean, si Lord John, mga kapatid ko. Minsan hindi natin nakikita yung mga ganong pagkakataon. Minsan kapag ikaw ay nabigyan ng raise, ano sinasabi mo? Masipag kasi ako eh. Marami nga dyan, super sipag eh, pero nakukubi pa nga dahil bumabagsak ang kumpanya. Okay? Baliwala yung sipag niya. Pero dahil ikay Kristiyano at dahil ikaw, okay, ay matapat sa Panginoon, ang Diyos pinapagpala ka. Sa Kristiyano, mga kapatid ko, walang nagkataon lang o walang kasi ganito, kasi ganyan, nagkakamali po tayo. Kapag ka ikaw, ibinigay mo yung para sa Panginoon, naniwala ka, okay, ang Diyos, okay, ay magpapakita, okay, ng katotohanan sa kanyang mga pangako sa mga taong tapat sa Kanya. Kaya kapag ka ikaw nagbibigay sa Panginoon, it allows you to see God as your provider. God, ikaw ang provider. Naniniwala ako, kaya ako binibigay ito, Panginoon, because lahat ka nang galing sa akin. Galing sa iyo, Panginoon. Sa iyo to, Panginoon. Okay? Second, kapag ka tayo naging giving Christian, giving to God allows you to overcome financial fears and worries. Walang tao rito ang hindi takot pagdating sa kinabukasan ng kanyang salapi. Tama po ba? Okay? Kung babalikan mo nga yung sarili mo, buti pa nung araw nung wala ka pa sa Japan, wala kang pera sa bangko, wala kang takot. Pero nag-umpisa kang magkaroon ng pera, nagkaroon ka ng sa unti-unti na kapag provide ka ng property mo, doon nag-umpisa ka ng matakot. Tama? Tingnan niyo po yung sobra-sobra ng laki ng pera sa bangko. Sa sobrang takot niya, naglalagay na siya ng bodyguard sa katawan niya. Diba? Kahit na saan ka pumunta, may bodyguard na. Tapos, lalo pang yumaman, hindi lang siya natakot sa ibang tao, natatakot na siya maging sa anak niya at sa asawa niya. Baka ipapatay siya dahil sila, okay, ang tagapagmana. Totoo po yan, nakakatawa pero totoo, di po ba? Because the more na tumatanggap tayo, the more you become prone to fears and worries. Dati nga, kahit wala kang pera, okay lang eh. Kahit saan ka matulog, kahit anong pagkain dyan, okay na. Diba? Pero ngayong marami ka na, punong-puno ka na, dumami na ang worries mo sa katawan. Napakaano na, no? Mindoksay na ang buhay mo. And itong maraming mga nangyayari sa maraming mga tao, we're struggling when it comes to finances. At